Maupo po ang lahat. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Ako'y lalapit sa inyo para makikita ko kung sino pa yung gising at yung natutulog na. Maraming salamat sa panyayang ito. Ito lang po yung parokyang nadalaw ko bago ako maordinahan bilang obispo at nadalaw ko uli ngayon pagkatapos na ako'y maordinahan. Siguro sasabihin niyo, mapapalad kayo, pero masasabi ko rin na mapapalad ako. Ako po ay 5 araw pa lamang naging obispo, kaya patawarin niyo ako kung merong pagkakamali, kung ang aking mitre ay hindi maayos. Sisisihin niyo si David na siyang tumutulong sa akin. No? Nag-a-adjust pa lamang sa bagong papel bilang obispo. Pagtabingi yung skull cap, hayaan nyo na. Sa loob ng 20 taon ay matutunan ko rin yan paano ayusin yung skull cap kahit hindi mo nakikita. Mga kapatid, tayo po ay nasa 2nd linggo ng Adviento at magandang pagnilayan yung ating liturgical calendar sa simbahan. Kung ang civil calendar ay nag-uumpisa sa New Year, ang ating New Year ay hindi January 1, kundi ang Advent. Ang taon ng simbahan ay nag-uumpisa si Kristo bilang sanggol, bilang bata, at ito ay nagtatapos sa ating pagbubunyi kay Kristo bilang hari ng mundo, hari ng sanlibutan. Ang ibig sabihin, ang buong taon ay nag-uumpisa kay Kristo at nagtatapos kay Kristo. Na walang ni isang araw sa buong taon, ni isang oras, minuto man o segundo na hindi nasasakop sa pagliligtas ng Panginoon. Ang bawat yugto, ang bawat minuto at segundo ay banal at pinagpala. Ito ay hindi naayon sa paniwala ng iba na merong mga araw na malas. Lalo na yung Friday the 13th. No, ako'y batang parish priest, ayaw nilang magpakasal ng date na 11 dahil malas daw. 1 at saka 1. Ay, sabi ko, bakit naman malas? Dahil daw, pag isinusulat daw ay pababa at walang bilog. Sabi ko naman sa kanila, pwede namang isulat pataas yung 1 at pataas di yung pangalawang 1. Magandang pagnilayan na sa ating simbahan, lahat ng yugto ng ating buhay ay nasasakop sa pagliligtas ng ating Panginoon. At pinagpala tayo. At kung mayroon mang isang pinagpala sa babaeng lahat, sa sangkatauhan, yan ang ating mahal na ina. Kaya gusto ko pong idugtong ang pagdiriwang ng Adviento sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng ating mahal na ina, the Immaculate Conception. Bawat dasal natin sa Aba Gidoong Maria, sinasabi natin, pinagpala ka sa babaeng lahat. Blessed are you among women. Merong bagong discovery ngayon, yung tinatawag sa science na phytomicrochimerism, na kung saan sinasabi ng mga dalubhasa na pag ang bata daw ay nasa sinapupunan ng kanyang ina, sa bawat panahon, ang ina ay nagkaroon ng damaged cells. Ang bata ay nagpapadala ng cells to be able to repair the damaged cells of the mother. Madalas ating iniisip na ang ina lamang ang nagbibigay buhay, nagbibigay nutrients sa kanyang anak sa sinapupunan, pero sa discovery na ito, meron parang tinatawag na
intercellular exchange of cells. Kaya sa bawat bigkas nating Hail Mary, full of grace, napupuno ka ng grasya. Ang ibig sabihin nito, ang ating Inang Maria ay napupuno din sa buhay ng ating Panginoon. Nagpapalitan sila ng buhay. Hindi lamang ang ina sa kanyang anak, ang anak din sa kanyang ina. Kaya ang ating ina ay pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala din siya, mga kapatid, dahil bago pa man niya tinanggap na magiging ina ng ating Panginoon, bago pa man niya binigyan ng buhay ang kanyang anak sa kanyang sinapupunan ng ating Panginoong Jesus, ay pinaglilayan na niya ang salita ng Diyos. Before our mother conceived Jesus in her womb, our mother already meditated the Word of God in her heart. Siya'y nagbabasa na ng banal na kasulatan. Kaya, madali nating unawain, nung sinabi ng Panginoon, "Who are my brothers and my sisters and my father and my mother, but those who listen to the Word of God and put it into practice." Ang naging sukatan ng pagiging ina, kapatid, ay hindi na lamang sa dahilan ng dugo, kundi sa ating sama-samang pagkikinig sa salita ng Diyos at sa pagkasutuparan nito. At ang una, nakinig sa salita ng Diyos ay si Maria. Ang tema ng inyong novena ngayon ay si Maria, pag-asa at gabay sa paglalakbay patungo sa puso ng parokya. Si Maria ang ating huwaran. Huwaran sa pagiging saksi, sa pagiging alagad ng ating Panginoon. Nakapagtataka, noong tinanggap ni Maria ang bukasyon, paanyaya ng Panginoon na magiging ina. Dito magandang tingnan ang kanyang papel sa kaligtasan ng sanlibutan. The role of Mary in the history of salvation. Merong magandang sinabi si St. Augustine along this line. Sabi niya, in Latin, Deus creavit nos sininos. Nilikha tayo ng Panginoon na hindi man lang tayo hiningian ng ating oo. He did not even consult us. He did not consult me if I wanted to become a priest, if I wanted to become a bishop, if I wanted to be born in my province of Bohol, and so on and so forth. Nilikha tayo ng Panginoon na hindi tayo kinonsulta without our consent, pero yung pangalawang bahagi ng kasabihan ni St. Augustine ay napakahalaga in the light of Mary's experience. Said, ibig sabihin, but, said, non salvabit nos sininos. Hindi tayo ililigtas ng Panginoon pag hindi tayo makipagtulungan sa Panginoon. At dito magandang tingnan ang bukasyon ni Maria na siyang first cooperator of the plan of God to save all of us. At siya naging makapangyarihan. Pero paano ba ginamit ng ating ina ang kanyang kapangyarihan? Noong naging obispo ako din ay naging makapangyarihan. Noong ako'y hindi pa naging obispo, wala man lang lalapit sa akin at magpa-picture taking. Ngayon, isang oras ng misa, isang oras kalahati ng picture taking. Walang sasayo ng karakol, no? Walang mag-aalok ng tubig habang nagbimisa. Noong araw, paminsan-minsan may nagbibigay ng isang bar na chocolate. Ngayon, may isang box na chocolate na darating na lamang. Paano ba ginamit ni Maria ang kanyang kapangyarihan? Paano ba dapat natin gamitin ang ating kapangyarihan bilang obispo, bilang kura paroko, bilang kapitan, bilang ina? Tama.
Ang kapangyarihan pala ayon sa ating mahal na Santo Papa, authentic power is service. Kung ang ating kapangyarihan ay ginagamit natin para palakasin ang ating sarili, para pagyamanin ang ating sarili, ito'y walang silbi. Ang kapangyarihan tulad ni Maria ay gagamitin para palakasin ang mga mahihina, para tulungan ang nasa laylayan ng lipunan. Nung natanggap ng ating ina ang magandang balita na siya magiging ina ng Diyos, sabi niya, "How could this be when I do not know man?" Mary was full of grace, but she was still a woman of question. Kaya huwag kayong mag-alala kung sa gitna ng inyong pagiging mapalad, kayo ay may mga tanong, because Mary also had her own share of questions. At noong alam na niya na siya magiging ina, she did not stay and enjoyed this good news on her own. She did not dwell on her laurels. No? Minsan pag tayo nakatanggap ng magandang balita, gusto nating mag-enjoy, mag-celebrate. Pero anong sabi ng Gospel of the Annunciation? She hurried to visit her cousin Elizabeth. Alam ni Maria ang kanyang misyon. Hindi niya pinatagal yung kanyang pag-nilay-nilay doon sa panawagan dahil alam niyang may mas bigat pang panawagan para tulungan ang kanyang pinsan. At nung nandoon na siya kay Elizabeth at ni Zechariah, pwede sana siyang manatili doon dahil ayon sa mga dalubhasa, ang pamilyang ito kasama si John ay napabilang sa isang marangya, mayaman na pamilya. But no. Mary knew how to say goodbye. Mary knew the fulfillment of her mission and to say that's adjournment time at babalik na ako. Babalik na ako dahil ipagpatuloy ko ang aking mission at yung mission nating lahat. Misyon nating lahat bilang kabilang ng isang parokya na tinatawag ni Pope Francis, a community of missionary disciples. At ganito tayo. Pinagpala rin tayo in many ways. And if we are blessed, there is no other way but to become a blessing to others. Pag pinagpala tayo mga kapatid, walang ibang gagawin kundi maging daluyan din ng pagpapala sa iba. Ang kabaliktaran ng pinagpala ay naging course. Course ka sa iba. Pag bumibisita ka sa bahay nila, nakasimangot na dahil hindi ka nagdadala ng pagpapala at kasiyahan. Pag naningil ka ng utang, nakasimangot na yung pinupuntahan mo, hindi ka na nagdadala ng kasiyahan. Hindi ko ibig sabihin na hindi ka maniningil ng utang. Ang ibig kong sabihin na kung ang dinadala mo, hindi ang Panginoon. Dahil naging masaya si Isabel. In fact, sabi nga ng Ebanghelyo, and the baby in the womb of Elizabeth leapt with joy. No? Hindi lamang lumundag, ayon sa mga scholars, biblical scholars, nagsayaw. Nagsayaw sa tuwa. Nagdadala tayo ng saya pag dinadala natin ang Panginoon pag tayo bumibisita. We are so blessed. We have many questions like Mary, but we are blessed. And there's no other way but to become a blessing to others. Tumayo tayong lahat, ating baguhin ang ating pananampalataya.